Nagsimula ang pelikula sa lab kung saan ang mga siyentipiko ay nag-inject ng substance sa spider at inilagay ito sa kahon na may label na NASA. Pagkatapos ay nakita natin ang kahon sa punong tanggapan ng DC, kung saan ang paghahanda ay isinasagawa upang maglunsad ng spacecraft. Ang misyon ay kailangan nilang magpadala ng mga siyentipiko sa kalawakan upang magsagawa ng karagdagang eksperimento sa na-injectionan na spider. Sa sumunod na eksena, ipinakilala tayo sa pangunahing tauhan, si Marcy Eyre, isang kabataang reporter sa siyensya na sumasaklaw sa mga kwento tungkol sa mga alien at iba pang kakaibang artikulo para sa kanyang pahayagan. Habang nasa campus, nakilala niya ang mag-asawa na tila nanguhumaling tungkol sa mga alien na nagsasabing sila ay mga alien. Nagpahayag sila ng pagkabalisa tungkol sa kanilang buhay dito sa mundo at iginiit na kailangan nilang bumalik sa kanilang planeta, ang Mars. Malinaw na hindi naniniwala si Marcy at nagsimulang magtanong ng mga walang kabuluhang tanong. Ipinakita rin niya sa kanila ang larawan ng lihim na pasilidad ng militar sa disyerto at nagtanong kung doon sila lumapag. Nang tingnan ito ng malapitan, nagulat ang asawang lalaki at nagsimulang magsalita sa Russian. Bigla na lang siyang sumigaw sa takot na nagsasabing ayaw na niyang bumalik doon. Nalilito sa mga pahayag ng mag-asawa, iniulat ni Marcy ang mga ito sa kanyang editor. Naniniwala siya na maaaring mayroon silang magandang kwento na maaari nilang i-cover para sa kanilang pahayagan. Gayunpaman, binaliwala sila ng editor bilang mga manloloko at pinaalis sila. Pagkatapos ay iminungkahi niya na iulat ni Marcy ang balita tungkol sa kamakailang inilunsad na spacecraft at ang mga eksperimento sa loob nito. Gayunpaman, sa palagay niya ay hindi mahalaga ang kwento dahil hindi niya naiintindihan kung bakit gustong mag-eksperimento ng gobyerno sa kalawakan. Sa pagsuway sa utos ng kanyang editor, si Marcy ay naglakbay kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Slick at Jack upang siyasatin ang lihim na pasilidad sa disyerto. Naniniwala siya na may makabuluhang bagay doon, lalo na nang makita niya ang takot sa reaksyon ng mag-asawa at ang pagkakaroon ng mga electric fence na nakapalibot sa lugar. Samantala, sakay ng spacecraft, ang siyentipiko ay nag-inject ng kung anong bagay sa gagamba nang ang kanilang spaceship ay biglang naapektuhan ng solar eclipse. Sa lalong madaling panahon pagkatapos, ang lahat ng mga system ay nagsimulang magkaproblema na ikinatakot ng mga astronaut. Ang isa sa kanila ay inilipat ang makina sa automatiko at tumakbo para sa kanyang buhay. Pagkatapos ay bumagsak ang spacecraft malapit sa pasilidad kung saan nag-iimbestiga si Marcy at ang kanyang mga kaibigan. Ito ay ikinatakot nila saglit, ngunit pagkatapos ay na-curious sila at tumungo sa lugar ng pinagbagsakan. Hindi nagtagal ay natagpuan nila ang mga bangkay ng mga tripulante at ang kanilang mga katawan na nakakakilabot na nasira at napinsala ang kanilang balat dahil sa hindi kilalang impeksyon. Nakita rin nila ang isang astronaut na ang kalahati ng kanyang mukha ay napilipit ngunit humihinga pa rin. Sinikap ng tatlo na tulungan siya ngunit walang resulta. Biglang, natuklasan nila na ang kapitan ng spacecraft ay buhay pa. Ngunit bago nila siya matulungan, dumating ang mga opisyal ng gobyerno at mga siyentipiko sa pinangyarihan. Nagudyok ito sa tatlong magkakaibigan na mabilis na magtago sa kalapit na maliit na truck. Sa panahong ito, nasaksihan nila ang isang gagamba na gumagapang mula sa kung saan at naglagay ng itlog sa katawan ng kapitan. Pagkatapos ay nawala ito sa paningin na nag-iwan sa tatlo na naguguluhan. Samantala, pumasok sa spacecraft si Gray, ang taong namamahala sa proyekto, kasama ang kanyang assistant, si Agent Murphy. Ang unang bagay na ginawa niya ay pinatay ang isa sa mga siyentipikong nagpupumilit na dapat dalhin sa ospital ang nakaligtas na kapitan, hindi sa lab. Habang nangyayari ang lahat ng ito, aksidenteng nadurog ni Murphy ang gagamba gamit ang kanyang sapatos. Tiningnan niya ang na-deform na bangkay at nagpa siya na dalhin ito para sa pagsasaliksik. Pagkatapos ay pinasabog nila ang spacecraft gamit ang bomba upang maalis ang anumang ebidensya. Sa sumunod na eksena, hindi na malayang isinakay ng mga sundalo ang katawan sa parehong truck kung saan nagtatago sina Marcy, Slick, at Jake. Ang sasakyan ay tumungo sa underground lab facility. Pagdating doon, agad na ibinaba ng mga sundalo ang katawan, habang si Marcy at ang kanyang mga kaibigan ay tumakas at nagtago sa malapit. Mahigpit nilang pinagmamasdan habang dinadala ang nakaligtas na kapitan sa loob ng lab. Ang tatlong magkakaibigan ay pumasok sa isang silid at nabigla sa kanilang nakita doon. Ang silid ay naglalaman ng hindi lamang mga sample ng tao kundi pati na rin ng maraming mga nakakulong na alien. Natuklasan nila ang biohazard na label sa paligid at ang ulo ng isang tao ay nakaimbak sa isang garapon.
Napagtanto ni Marcy na kapag lumabas ang balitang ito, magdudulot ito ng malawakang takot. Kaya, ang tatlo ay nagsimulang kuhanan ng mga larawan ng lahat. Pagkatapos, pumasok sila sa silid kung saan nakakulong ang kapitan. Kitang-kita natin na sobrang na-deform ang mukha nito at halos hindi na siya makapagsalita. Lumapit sa kanya si Marcy at ang kanyang mga kaibigan at sinubukang magtanong sa kanya. Ngunit ibinulong lamang ng kapitan sa kanila na dapat nilang pigilan ang mother-in-law at binalaan silang tumakas sa pasilidad. Bago nila maintindihan ang ibig niyang sabihin, sumabog ang mukha ng kapitan at isang higanteng gagamba ang lumabas sa kanyang bungo. Nataranta ang tatlo at mabilis silang tumakbo palayo doon. Makalipas ang ilang segundo, narinig ng dalawang siyentipiko ang kaguluhan at pumasok sa silid. Pareho silang nagulat nang makita ang higanteng gagamba na gumagapang patungo sa kanila. Sinubukan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit bigla silang inatake ng gagamba sa pamamagitan ng mahahabang sapot nito. Pagkatapos ay hinabol nito ang lalaking siyentipiko at brutal na pinatay. Samantala, hindi makakita ang babaeng scientist dahil sa sapot ng gagamba kaya binuksan niya ang pinto ng lab at sinubukang tumakas. Ngunit madali siyang naabutan ng gagamba at tinapos siya. Kasabay nito, dumating si Gray kasama ang kanyang mga sundalo at pumasok sa lab kung saan nakalagay ang kapitan. Nang matuklasan niya ang mga bangkay, mabilis niyang napagtanto na gawa iyon ng gagamba. Nag-aalala siya na baka magdulot ng higit na kapahamakan ang gagamba, kaya inutusan niya ang mga sundalo na hulihin ito ng buhay. Samantala, sinubukan ni Marcy at ng kanyang mga kaibigan na tumakas sa pasilidad ngunit napunta sila sa nakakalito at tila walang katapusang hagdanan. Habang naglalakad sila doon, lumabas ang higanteng gagamba mula sa kisame at inatake si Jake. Tinusok nito ang kanyang binti, ngunit sinuntok ni Slick ang gagamba at itinapon ito pababa. Pagkatapos ay nagawa nilang makatakas mula sa naka-unlock na pinto at nakahanap ng lugar upang magpahinga. Sa panahong ito, napansin nila ang silid na may label na Project Mill na siyang Project Mother-in-Law. Naalala ang huling salita ng kapitan, agad na pumasok ang tatlo sa loob at nakahanap ng iba't ibang alien species na nakatago sa mga garapon at sumailalim sa eksperimento. Nalaman din nila na pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang paglaki ng mga nilalang sa ilalim ng iba't ibang mga eksperimentong kapaligiran. Para malaman ng higit pang impormasyon, si Jake, isang computer genius, ay hinakang isa sa mga device. Ang iba pang dalawa ay patuloy na nag-iimbestiga sa silid at maya-maya ay may nakita silang larawan ng taong nakausap ni Marcy sa campus kanina. Ikinagulat niya ito at sa wakas ay napagtanto niya na ang lalaki ay nagsasabi ng totoo. Samantala, matagumpay na nahack ni Jake ang system na nagbubunyag ng maraming uri ng impormasyon. Nalaman nila na ang gobyerno ay nag-eeksperimento sa species ng higanteng gagamba na nangingitlog sa loob ng katawan ng tao at nagsisilang ng mga bagong supling. Ang spacecraft na ipinadala sa kalawakan ay bahagi ng eksperimentong ito, kung saan ang DNA ng mga alien ay ininject sa mga tao upang magsilbing host para sa mga spider na ito. Natuklasan din nila na ang eksperimento ay kailangang isagawa sa isang kapaligiran na katulad ng sa mga alien, ibig sabihin ay maaari lamang itong gawin sa kalawakan. Bukod pa rito, natuklasan nila ang isa pang nakakagulat na paghahayag, kapag ang gagamba na ito ay nakakagat ng sinuman, walang pagkakataon na mabuhay at walang alam na lunas. Sa madaling salita, ang dami ng namamatay ay 100%. Kinilabutan ng grupo, lalo na't nakagat na si Jake at ang kanyang sugat ay nagsisimula ng mamaga at kumalat. Napagtanto na maaari siyang mamatay sa lalong madaling panahon, nagsimulang magpanik si Jake at kumuha ng instrumento sa pagsisiyasat. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid upang patayin ng tuluyan ng makamandag na gagamba. Ngunit nakakalungkot, dahil sa biglaang paggalaw, mabilis na kumalat ang impeksyon sa buong katawan niya. Hinabol siya ni Marcy at Slick, at nakita nila ang bakas ng dugo na kumalat sa buong hagdan at sa pasilyo. Nang makita nila ang napakaraming dugo na may salamin ni Jake at ang instrumento sa pagsisiyasat, napagtanto nila na wala na siya. Dahil sa pagdadalamhati at takot, nagpa siya sina Marcy at Slick na tumakas gamit ang elevator, ngunit dahil walang access card, huminto ito sa kalagitnaan. Pagkatapos ay umakyat sila sa hagdan at sa wakas ay nakarating sila sa isang pinto. Pagbukas pa lang nila, tumambad sa harapan nila ang higanteng gagamba. Sa takot, ang dalawa ay humakbang paatras at nahulog sa ibaba. Nakulong sila ngayon sa napakalaking pugad ng gagamba na puno ng walang katapusang sapot.
Ikinalat ng agresibong gagamba ang mga alien na galamay nito, pagkatapos ay gumapang pababa upang salakayin sila. Nagawa ni Marcy na alisin ang pagkakatali sa kanyang sarili sa tamang oras at kumilos upang iligtas ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, lumilitaw na si Slick ay nakulong ng husto at walang paraan na siya ay mapalaya. Napagtanto na hindi siya makakaligtas, hinimok niya itong tumakbo para sa kanyang buhay. Ayaw siyang iwan ni Marcy ngunit wala rin siyang pagpipilian. Sa makatuwid, atubili siyang sumunod at tumakas mula doon na may luha sa kanyang mga mata. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang mga sundalo na sinusubukang hanapin ang gagamba, ngunit palihim na pinapatay sila nito isa-isa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Agent Murphy si Marcy at pinigilan siya. Tinanong niya kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya sa ipinagbabawal na lugar. Ngunit hindi tumugon si Marcy sa alinman sa kanyang mga tanong at sa halip ay nagsimulang tumakbo palayo. Hinabol siya ni Murphy hanggang sa maabutan siya at naglaban sila. Sa panahon ng pakikipaglaban, pareho silang nahulog sa pool ng Sun Water. Biglang lumitaw ang malaking gagamba at hinawakan si Murphy sa pamamagitan ng mga galamay nito. Tatapusin na sana siya nito ngunit kinuha ni Marcy ang pamalo sa malapit at sinaksak ito sa mata. Napasigaw ang nilalang sa sakit at saglit na umatras, hinayaan ang dalawa na makatakas. Ngunit naharap sila sa isa pang problema nang malaman nilang ang mga pintuan ay nahaharangan ng mga sapot ng gagamba. Sa sandaling iyon, nakatagpo nila si Gray na armado ng sandata. Nang makita si Marcy, ang pinuno ng proyekto ay nagalit at itinutok ang baril sa kanya. Lumalabas na isinulat ni Marcy ang tungkol sa mga lihim na operasyon ni Gray sa kanyang pahayagan. Nagagalit siya dahil dito kaya nagsimula siyang maghukay ng impormasyon tungkol sa kanya. Gusto ngayon ni Gray na patahimikin ang lahat sa pasilidad upang hindi sila sundan ng gagamba, nangangahulugan din ito na hindi siya magdadalawang isip na patayin si Marcy o si Murphy. Ngunit nang siya ay magpapaputok, inatake siya ng higanteng gagamba mula sa likuran at ng itlog sa loob niya. Sinamantala ng dalawa ang pagkagambala at pumasok sa elevator. Habang sinusubukan nilang umalis, sinundan sila ng gagamba at sinimulang salakayin ang elevator mula sa ibaba. Pagkatapos ay mabilis na pinindot ni Murphy ang button sa ground floor, dahilan upang mabilis na bumaba ang elevator. Nang makarating ito sa lupa sa ibaba, ang gagamba ay brutal na nadurog. Kasunod nito, lumabas sina Marcy at Murphy mula sa pasilidad at bumalik sa campus upang mag-isip ng plano para sa kanilang susunod na hakbang. Gayunpaman, pagdating nila, nagulat sila nang makita si Gray na kanina ay inatake ng gagamba. Naroon din ang bangkay ng editor ng pahayagan na tila pinatay kanina lang. Bigla na lang, nagsimulang lumabas ang mga galamay sa bibig ni Gray at tuluyang sumabog ang kanyang katawan upang ipakita ang isang ganap na nasa hustong gulang na higanteng gagamba. Natakot sa nakita, tumakbo sa labas sina Marcy at Murphy at sumigaw para tumakas ang lahat mula sa gusali. Hindi nagtagal ay kumalat ang takot sa mga tao nang magsimulang umatake at brutal na pinatay sila ng marahas na gagamba. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Murphy ang kalapit na helicopter na may dalawang rocket launcher. Nagbigay ito sa kanya ng ideya at sinubukan niyang atakihin ang gagamba gamit ang launcher. Sa kasamaang palad, hindi niya tinamaan ang target at nagsimulang habulin sila ng gagamba. Mabilis na sumakay sina Marcy at Murphy sa helicopter at nagpas siyang salakayin ito mula sa itaas. Sinundan nila ang gagamba sa paligid ng World Trade Center. Pagkatapos ay pinalipad ni Murphy ang chopper patungo dito, habang si Marcy ay naghahanda sa pagpapaputok. Ngunit nang umasinta siya, inatake ng gagamba ang kanilang helicopter gamit ang walang katapusang sapot nito. Dahil dito ay nawalan ng balanse si Marcy at nahulog sa sasakyan. Sa kabutihang palad, siya ay nakatali sa lubid na konektado sa base ng helicopter na nakatulong sa kanya upang mabawi ang kontrol. Pagkatapos ay muli siyang naghanda para pasabugin ang rocket launcher at pinaputukan ang gagamba nang ibuka nito ang bibig nito. Sa pagkakataong ito, matagumpay niyang natamaan ang target at napatay ang nilalang ng tuluyan. Nagtatapos ang pelikula sa pagdiriwang nina Marcy at Murphy ng kanilang tagumpay na sumisigaw sa kagalakan. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.